Kilala mo na ba yung katabi mo? Tanongin mo yung pangalan niya. Kasi yan ang mga katabi mo sa tatlong oras. Okay? Sa service na ito, sa mga ilang oras natin na magkakasama. Okay? Ano nga yung series teaching natin ngayon? It's all about unwavering. Sabihin nga natin, unwavering. Pag sinabing unwavering sa Tagalog, ito po ay hindi natitinag. Talagang kahit anong bagyo ng pagsubok ng problema or anything na pwedeng pinagdadaanan natin, hindi tayo natitinag. And you know what? Ang bawat isa sa atin, alam ko po in one way or another, merong plano ang Diyos sa buhay natin. Sinong naniniwala doon? Amen? Ang Diyos, next slide please, ay may plano sa mga anak niyang sumusunod sa Kanya. Alam niyo po, last Sunday, na pag-usapan natin ang buhay ni Abraham. Sino mga present last Sunday ng PM2? Pwede ko po ba makita mga kamay niyo? Huwag kayong mahiya. Kaway-kaway, come on. Okay? And alam ko may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at hindi basta tayo nandito sa mundong ito para lang mabuhay, mag-aral, magtrabaho, no? Matupad yung mga pangarap din natin. Pero si Lord din mismo may plano sa buhay natin. And si Lord, the creator of the universe, may lalang ng buong mundo. Kapag sinabing creator, alam niya yung purpose ng disenyo ng isang bagay kung bakit niya nilikha yun. Tama po ba? Kung bakit ang sapin sa likod ay sapin na ito pinampupunas at hindi po ginagamit na pamaypay. Di ba? Paano papaypay? Nakapaypay ba? Ang hirap ano? Pero alam ng creator kung ano yung disenyo ng isang bagay, hindi pwede yung laptop, sasarado kong ganito at panghampas sa'yo kapag makulit ka. Hindi pwede. Kailangan may plano, may disenyo, ang bawat isang nilikha at ikaw, merong plano ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa'yo. Sa Jeremiah 29 verse 11, ang sabi, dahil alam ko ang mga plano ko para sa inyo. And this is the Lord speaking sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, ang bayan na Kanyang pinili. Ang sabi niya, mga plano para sa ikakasama. Yun ba? Hindi. Sa ikabubuti nyo. At di sa ikakasama nyo. Mga planong magbibigay sa inyo ng future na puno ng kahirapan ba? Hindi. Pag-asa. Now, the Creator, our Lord God Almighty, meron siyang disenyo, meron siyang purpose, meron siyang plan sa buhay ng bawat isa sa atin. And para natin malaman talaga yon, ngayon alam na natin na merong plan si Lord. Ang sabi sa verse 12, tapos tatawag kayo, lalapit at magpe-pray sa akin. Have we consulted God, mga kapatid, sa kung ano yung plano niya sa buhay mo? Naitanong mo na ba si Lord? No? Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? And kapag tayo po ay tumawag, tayo ay lalapit at magpe-pray sa Kanya, anong sabi? Papakinggan niya tayo. Now, ang emphasis natin po ngayong hapong ito ay tumutukoy sa plano ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Again, sino naniniwalang may plano ang Diyos sa atin? Taas ang kamay. Iwagayway. Praise God. Okay, ngayon, ang tanong ngayon sa bawat isa sa atin, kaya ba nating magtiwala kay Lord sa plano niya sa atin? Kahit parang mukhang hindi maganda yun nangyayari. Okay? Dahil ang series natin is all about unwavering. And hindi ka nagwe-waver or nagkakaroon ng shaking
or hindi mo matitest ang isang bagay kung talagang matibay ba to, kung walang mga bagay na nag-e-exert ng force sa bagay na yon or sa buhay mo. Hindi pwedeng masabing unwavering ka kung hindi ka tested ng mga problems and trials sa buhay natin. Now, ang tanong sa bawat isa sa atin ngayon, kaya mo bang magtiwala kay Lord sa plano niya? Kahit parang mukhang hindi maganda yung nangyayari, parang Lord, hindi ito yung nakikita ko eh. Parang Lord, ito ba talaga yung yung sinabi mong promise mo sa akin? Bakit ganito kaya Lord? Parang hindi ata ito yun. Parang nagkamali ka ata Lord. Pwedeng minsan may tanong tayong ganon. And kailangan nating malaman yung kasagutan sa mga katanungan na yan. Ready na ba kayo? Amen? Tayo muna yung manalangin. Lord, we thank you. We believe that ngayong hapong ito, you will reveal your word in our hearts. Speak to us, Jesus. Maramdaman po namin yung touch nyo, yung presence nyo, yung yakap nyo sa aming mga buhay, and may we have the unwavering faith. In Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen. Now, ang pag-uusapan pa rin po natin ay ang story ni Abraham. Okay? And si Abraham po was the father of faith in the Bible. Dahil ang buhay niya po, talagang nakaranas din siya ng ups and downs. Maraming shaking din na nangyayari. Pero kaya faith yung umiral sa kanya. He was faithful with God. Kahit ano nangyaring shaking sa buhay niya, at the end of his life, hindi siya bumitaw sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Now, napakinggan natin last week, sa mga wala po dito, na kung saan si Abraham po, maraming delays bago siya sumunod talaga kay Lord na pumunta dun sa promised land, dun sa lupang pangako na binigay ni Lord para sa kanya. And talagang maraming struggles here and there sa pagsunod kay Lord. Pag may nabasa ka nga lang, wag mo nang gagawin to. Parang pagsara ka kagad ng Bible, hey, parang ba't ganyan, ba't ang daming bawal? But actually, it is not something na kung saan pinagbabawalan tayo or parang kinukulong tayo. It is to protect us. And the thing with Abraham, alam niyo po, binless siya ni Lord. Yun yung pangako niya. Na yun? Genesis chapter 12 verse 2. Ang sabi po, bibigyan kita ng maraming anak at apo. At magiging isang malaking bansa sila. At ano pang sabi niya? Ibe-bless kita. Can you say it with me? Ibe-bless kita. At makikilala ang pangalan mo para maging blessing ka sa iba. Now, ang ganda ng pangako kay Abraham talagang I will bless you dahil sumunod ka sa akin, sinunod mo na kung saan kita pinapapunta, sige, bibigyan kita, ibe-bless kita. Wow! And then suddenly, yes Lord, tayo naman si Amen, di ba? Kung ganon. And then suddenly, Genesis chapter 10, 8 verses after, anong nangyari? Ando doon na sa promised land, si Abraham, pero nagkaroon ng tagutom. Sino dito nagugutom na? Sino dito kapag nasa school ka, ang hirap makapokus sa sinasabi ng prof mo, or kapag nasa trabaho ka, ang hirap mag-work kapag gutom? Honest lang, taas kamay. Sige, huwag kayo mahiya, Honest lang tayo. Alam niyo po, ang famine, next slide, ang hirap niyan, parang walang tubig because the water is life. Then, na sinisimbolize. Kapag may tubig, sagana yung lupa, sagana yung paligid. And you know what? Hindi natin alam what famine is like. Not unless tayo mismo maramdaman natin yung gutom. Pero mas matindi kapag sinearch na natin yung mga kawawang mga kapatid natin na mga nasa ibang bansa. Nung nag-type po ako sa Google, next slide, okay, nilagay ko lang famine, and then ito po yung lumabas.
Mga bata, mga matatanda, talagang malnourished na sila. Their eyes talagang, were gouging out. Talagang lumalabas yung mata nila, no? And then, talagang grabe, no? Parang nagiging butot balat na lang talaga sila. It's an unpleasant thing, ang famine. Kung sa panahon ngayon, meron pang donation galing sa government, sino nakatanggap dito ng pandemic, di ba? At least merong mga ganon, or sa barangay, di ba? May mga nagbibigay. Nung time nila, iba po yung famine. Remember, society back then is not like today. And kapag may famine sa land, kahit yung puno na pag-aari mo dun sa lupain na meron ka, walang ipoproduce na fruit. Wala ka talagang magagawa. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ikakabuhay mo. Ngayon, para sa atin, ang tanong ngayon, anong gagawin mo kung ang lupang pangako parang lugar kung saan ka mapapako? No? Talagang doon ka na mamamatay sa lugar na yon. No? Kasi bakit? May famine sa lugar na yon. And remember, saan pinapapunta si Abraham? Doon sa promised land na yon. Kaya lang pagdating niya sa promised land, yes Lord, excited ako sa promises mo. Pagdating mo nga, teka, Lord, akala ko ba, you will bless me. Then bakit ganito, Lord? Sa lupaing to, may famine. Akala ko ba, Lord, dito sa lugar na to, yung magiging bansa na mo sa akin, na talagang nililid mo ko. Now, in the midst ng bagay na to, mga kapatid, ito yung topic natin ngayon. Do we have the faith to stay? Sa Tagalog, pananampalataya na manatili. Kasi, remember, walang impossible kay Lord eh. Kahit wala ka nakikitang source ng pagkain, source ng resources na kailangan meron ka, kapag ikaw nagtiwala kay Lord, alam natin, He turned nothing into something. Amen? Si Jesus nga nagpakain ng 5,000 sa pamagitan ng 2 fish and 5 loaves of bread. And even in the Old Testament merong man of God na ginamit siya na meron na lang kakaunting ilang milligrams ng oil at ilang milligrams na lang din ng arena para makapagluto. Pero it did not run out for 2 years. Ibig sabihin, kaya ni Lord i-sustain ang buhay ng isang tao kahit talaga walang-wala ang paligid. Now, ang tanong ngayon, do we have the faith to stay? And in Genesis chapter 10, sa pagkabasa nga natin, basahin nga natin ulit sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Nagkaroon ng tagutom sa Kanaan at sobrang tindi nun. Napilitan si Abram na pumunta sa Egypt para dun muna tumira. Now, take note kung kayo nga nasa lagay or nasa condition ni Abram, you will look at God's promises. Diba? Parang, yes Lord, thank you dahil you will bless me. Next slide please. You will bless me. Alam ko Lord, may pangako ka. Excited ka. Ang aga mo lagi sa church kasi may pangako si Lord sa buhay mo, no? And then, present ka lagi sa lahat ng services. Yung Tuesday service natin, natinan mo. Tapos yung tatlong natin, service tuwing Sunday, inaatinan mo kasi bakit? You know that, Lord, grabe. Talagang alam ko yung promise mo mangyayari sa buhay ko. Kasi pag ikaw nangako, alam ko tutuparin mo. Amen? Ganun si Lord eh. And then suddenly, kapag may nangyayari na sa paligid, teka, parang ang labo na ata. Promise talaga ba to ni Lord? Suddenly yung promise, hindi na tayo na-focus sa promise ni Lord, kaya umuurong na tayo sa commitment din natin sa Kanya, and we tend to look hindi na dun sa promise giver, pero dun sa problem na nangyayari sa buhay natin. Katulad ho ni Abraham,
sa nabanggit kanina, any man na merong makaranas ng famine dun sa lugar na meron siya, I believe, we might make the same decision katulad ni Abraham. Dahil practical nga naman, syempre kapag may tagutom sa lugar, anong gagawin mo? Lilipat ka. Di ba? Lilipat ka. But, this is a reminder sa atin na yung ginawa niya pong desisyon na yon, una sa lahat, hindi po nabanggit, next slide please, na tinanong niya si Lord. Okay? And hindi rin nabanggit na nag-offer siya kay Lord na, Lord, sige, ito Lord yung offering ko, tulungan niyo po ako sa problem na ito ng famine. Alam niyo po, nung nandun na siya sa promised land, sarili niya nang diskarte yung pinairal niya. Now, in a very little thing, katulad ng pagtatanong kay Lord, Lord, ano po bang kalooban nyo? Or even sa studies nyo. Baka sang school ka papasok, sang school ka mag-a-apply, sang trabaho ka mag-work, anong tatanggapin mo na mga applications, okay? Or perhaps, mga taong sasamahan mo, or babaeng liligawan mo, lalaking sasagutin mo, Or pwedeng mga taong i-approach mo, naitanong mo na ba si Lord sa mga bagay na to? Okay? Naitanong mo na ba si Lord sa mga bagay na to? Kasi si Abraham, in a very little thing na ganito, hindi niya tinanong si Lord. Bakit? We feel, practically, alam na natin, independent ako. And being a man of faith, someone who has a relationship with God, tandaan niyo po, yung faith natin, merong kalaban. Okay? Sina-challenge yung faith natin, magi-stay ka ba o hindi? Okay? And my number one enemy ang faith. What is that? It is called pride. Pride ay tinatawag din pong pagmamataas. Pride. How do we know kung meron tayong pride? Hindi nakikita yan ng katabi mo. No? Ang pride, hindi yan yung nilalagay sa mga maruruming damit, tapos nilalagay sa washing machine. Okay? Hindi yon. Hindi yung pride, yung binasag mo yung itlog, tapos niluto mo na. Hindi yon. Ang pride, ito yung nasa puso ng tao. Hindi nakikita ng mga tao sa paligid. Pero, ito yung kinikilos nila sa mga decision din sa buhay nila. How often po mga kapatid, do we ask God sa mga decisions na gagawin natin? Next slide. How often do we pray? Magpe-pray lang ba tayo kapag, sige Lord, magpe-pray ako, salamat Lord sa pagkain. Amen. O kaya, nasa kama ka na, nung umupo ka sa kama, salamat Lord, tutulog na po ako. Ganun na, no? Yun na lang. How often do we ask God sa mga decisions natin? At bakit ka ba nananalangin? Bakit ka nga ba nananalangin? Bakit tayo nananalangin? At bakit po sa panahon na to, kakaunti na lang yung nananalangin? Imagine nyo po, every Tuesday, mas maraming mga tao yung nasa tahanan kesa nasa church para mag-pray. Or even sa pagtulog, mas maraming nakakatulog na lang sa panonood ng Netflix, no? Nakakatulog na lang sa pag-view ng mga messages sa social media. Nakatulog ka na dun sa kachat mo. No? Maraming ganun ngayon. Kesa sa natutulog at nakapag-pray. Bakit kaya? Bakit tayo hindi na nananalangin ngayon? Napaka-komportable na lang ba ng buhay po natin? Na, sige Lord,
alam ko naman, magigising ako tomorrow. So, yung pagtulog ko, okay na rin kahit di na ako mag-ano sa'yo. Di na kita tanungin doon, masyado ka naman sigurong busy sa iba. At times, baka kaya hindi na tayo nananalangin at humihingi kay Lord ng gabay kasi feeling natin, kabisado na naman natin yung dapat nating gawin. Alam na natin yung dapat nating ikilos. Matanda na tayo, alam na natin yung tama, alam natin yung mali, marunong tayo sa mga desisyon dahil may posisyon ka sa kumpanya or sa government. Pero bakit ka nga ba nananalangin? Dahil sinasubmit natin yung sarili natin. Lord, hindi ko alam yung yung dapat ko talagang tamang gawin. Kailangan ko po yung guidance nyo sa buhay ko. Now, makikita natin po si Abraham as someone na kung saan meron siyang sariling diskarte. Lord, okay na. Huwag mo na ako pakialaman. Kaya ko na to. Nandito na po ako sa promised land. Pero nung may nangyaring hindi maganda, anong ginawa niya? Umalis siya, kasama ng kanyang mga sambahayan, at pumunta po sila sa lugar ng Egypt. Ang Egypt po, nung time na yon ay isang world empire, na kung saan talagang meron silang advanced na society nung panahon na yon. At ang Egypt din po, sagana rin sa pagkain. Kahit disyerto yung lugar nila na yan, nung time na na yon, talagang maraming mga tao, maraming mga klase ng mga equipments na meron at mga paraan nila ng pagtatanim. Kaya may pagkain pa rin, nakakain ng mga tao kahit nasa disyerto po sila. Okay? So nung time na yun, makikita natin, may famine dun sa Canaan, sa Egypt wala. So sabi ni Abraham, mukhang maganda dun. Parang ganito, no? At times, parang naisip natin, teka, nasa probinsya ako, tingin ako sa Maynila, mukhang malaki yung sahod doon, no? Kesa dito, punta ako doon. Actually, there are times na masasabi talaga natin, very practical yung decision, magandang plano. Okay? Magandang plano, pero ang tanong, plano ba yon ng Diyos? Maganda nga, plano ba? And, isa na rin na kailangan nating i-consider, syempre, teka, akin nga ba talaga to na pag-iisip, na decision lang? Or ito talaga yung nilagay ni Lord sa puso ko na dapat kong gawin? We must put God in everything that we do. Now, ang utos ni Lord sa kanya is what? Pumunta ka dun sa promised land. Doon sa lupang pangako. Other than that, walang sinabi si Lord na after nun, punta ka sa Egypt. Wala. Sabi lang ni Lord, pumunta ka doon sa lupang pinangako ko sa iyo. Sabi po ni Stoddard Kennedy, faith is obeying in spite of consequence. There are times, even sa workplace natin or sa school, na mafo-force tayo to do the right thing. Pero nung ginawa natin yung mabuti, sinabi natin yung totoo, kung pinapagsinungaling tayo ng iba, hindi tayo sumunod sa kanila, pero sinabi natin yung totoo, tapos ano nangyayari? Sila pa yung galit sa atin. And there are times na kung saan yung faith natin, sinunod naman natin si Lord, pero parang may di magandang kapalit, tapos nawalan ka ng mga malalapit mo pang kaibigan, nung ginawa mo yung totoo. That is, there are consequences in our relationship with God. Pero faith is obeying. Sinusunod mo pa rin yung bagay na yon kahit may hindi magandang consequence. Now, the second enemy of faith is called fear. Ano yung una? Pride. Number 2, fear.
takot. Now, ang fear, ito po yung nagdudulot na maging makasarili ang isang tao. Alam niyo po, bigla nagulat ako, di ba sa Facebook, merong mga reels, no? And then, napatigil ako dito kasi nagulat ako dun sa CCTV, nakuha, ewan ko napanood nyo na to, no? May mag-boyfriend, naglalakad, ganyan, ano? Then, bigla meron ng hold up. Sino nakapanood nun? Tapos, nung hinold up, yung lalaki, mas mabilis pang tumakbo kaysa sa babae. Iniwan niya na yung girlfriend niya doon. No? Sino nakakita ng ganon, no? Nung naiwan na. At times, kapag meron ng napairal na yung fear, hindi na natin naiisip yung ibang tao, sarili na lang natin. Tama po ba? And at times, yun talaga yung nangyayari kahit sa practicality. Parang, uy, labas na ako dyan, tol, ha? Wala na, tol. Ikaw na yan, bahala ka na dyan, basta ako. Ano na ako? O kaya, yung halimbawa, kapag may hinahanap sa takot na natin, na iligtas yung sarili natin, wala na. Hindi na natin nakikita yung ibang tao sa paligid natin. Now, ito po yung nangyari kay Abraham. Genesis chapter 12, verse 11. Nung papasok na sila sa Egypt, sinabi niya sa asawa niya, Sarai, maganda kang babae. Okay? Siyempre, alam naman natin, pag mga mapuputi, usually, ang isip ng mga tao magaganda. Pag naman mapuputi yung mga tao nung time na yon sa isang lugar, kapag medyo maitim, maganda naman para sa kanila. Ganun yun eh. Nung dito tayo sa Philippines, pag merong Amerikano, di ba, pinagtitilian, o kaya pag Korean, no? Pero sa ibang bansa, pag pumunta ka naman sa Canada, sa Amerika, kung sinong maitim, sila yung mga sikat. Di ba? Now, eto ngayon, si Sarah. Sabi niya, Sarah, maganda kang babae. Kung babae yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ang ganda mo naman. Hindi na iniwala, hindi kumbinsido. Hindi kumbinsido. Okay? Now, tingnan niyo yung sabi niya, no? Sa asawa niya, maganda kang babae. Ewan ko po sa mga may asawa dito, sino mga may asawa dito? Taas nga kamay. Okay? Or yung mga dating may asawa, okay lang po yun, ano? Ilang beses kaya kayo sinasabihan ng asawa niyo na, ang ganda mo naman? No? Ilang beses kaya? Madalas ba? O hindi? Okay? Pero alam niyo po, ito no, kung bihira sabihin to, kapag halimbawa, di ba, kahit yung mga anak din, sa kanilang mga magulang, kapag nagsasabi ng maganda, tinatanong ng magulang, bakit? Anong gusto mo, anak? Di ba? Parang ganun. Di ba? Parang, teka, ba't mo ako kino-compliment? Anong meron? Okay? Parang may iba ata. Kasi kinompliment ni Abraham si Sarah, okay? Sabi niya, Sarah, maganda kang babae. Oy, parang may gusto to si Abraham kay Sarah na gawin, ano? Tingnan natin, verse 12. Pag nakita ka ng mga Egyptians, iisipin nilang, asawa kita. At papatayin nila ako. Pero ikaw, hahayaan ka nilang mabuhay. Now, ano nga ulit yung promise ni Lord kanina? Next slide, please. Anong sabi? Sabay-sabay nga natin basahin ulit. 1, 2, 3, go. Bibigyan kita ng maraming anak at apo. Ibe-bless kita at makikilala ang pangalan mo para... Okay. So, alam natin ngayon na ang plano ni Lord kay Abraham, hindi siya madaling mamatay at hindi siya mamamatay hanggat wala siyang anak. Tama? Kasi bakit? Magkakaroon siya ng maraming anak at apo. Yun yung pangako ni Lord. Okay? Ngayon, next slide. Anong sabi ngayon? Pag nakita ka ng mga Egyptians, iisipin nilang asawa kita at papatayin nila ako. Tingnan nyo, pag nawala sa plano ng Diyos ang isang tao, ano nangyayari? They lose sight of God's plans sa buhay nila.
nakalimutan na nila 10 verses ago yung blessing ni Lord kay Abraham. Na ano yun? Hindi siya pababayaan, di ba? Magkakaroon siyang maraming anak, di ba? Then suddenly, sinabi niya kay Sarah, papatayin nila ako. Teka, di ba sabi sa'yo ni Lord, magkakaroon kang anak at mga apo? Ngayon, iniisip na ni Abraham, hindi yung sinabi ni Lord sa kanya, kung hindi, yung iniisip niya na, yung gagawin ng mga tao at sasabihin ng mga tao sa kanya. Pag may fear, kikita natin ngayon, sarili natin yung focus. Kung mapapangunahan po tayo ng takot, hindi magiging maganda ang mga relasyon natin sa ating kapwa at higit sa lahat, sa Diyos. Nagiging ngayon, self-centered din ang fear. Dahil sa fear, ang daming pwedeng hindi magandang magawa ng isang tao. Verse 13. Anong sabi ngayon? Kaya sabihin mo sa kanila na magkapatid, tayo. Uy, sa mga mag-boyfriend pa lang, bawal na sabihin na, uy, ano ko lang yun, kapatid ko. Tingnan nyo, no? Yung fear, nag-promote ngayon ng lying, kasinungalingan. Dahil takot, itatago. Dahil takot, magsisinungaling. Sabi niya, no? Kaya sabi mo sa kanila na magkapatid tayo. Para, ano daw? Di ako patayin. At, maging okay ang trato nila sa akin. Tingnan nyo ngayon, ano? Nagkaroon ng transition. Si Abraham na, Lord, willing po ako sumunod sa inyo. Then suddenly, nung inaatake na yung faith niya ng fear, what happens? Merong mga tao ngayong nadadamage ka. Yung fear ngayon, nagpo-promote ng, next slide, manipulation. Dahil sa fear, nagiging manipulative tayo. Gawin mo to kasi bakit? Kaya mo sinasabi yun sa kanya, kasi meron kang kinakatakot. Bakit ka nagsisinungaling? Kasi meron kang kinakatakot. Bakit kayo nagsasabi na, oy, walang lalabas dito sa pinag-usapan natin pag tayo Bakit mo sinasabi yon? Kasi merong takot at namamanipulate mo sila ngayon. Now, yung manipulation ngayon, it breeds into something. From pride to fear, ngayon, naging greed. Okay? Talagang totally makasarili na lang. Tignan niyo po yan, yung verse na yun. Sabi, at maging okay ang trato nila sa akin. Ba't hindi kaya sinabing, at trato nila sa ating dalawa? Bakit siya na lang naiisip niya? Paano yung mga ibang miyembro ng pamilya niya? Ba't sarili niya na lang naiisip niya? Okay? Kaya number 3 po na enemy ng faith ay greed. Ano yon? Kasakiman. Sarili na lang din natin yung naiisip natin. Kahit labag sa loob ng isang taong magsinungaling siya, sabihin mo magsinungaling ka. Sinasabi mo pa sa kanyang ganon. Huwag mong itago mo yan. Hindi dapat itago. Pero para lang masatisfy yung sarili natin, we tend ngayon to manipulate others. Ngayon, tignan po natin. Next slide. Verse 14 and 15. Hindi ko pala nabago yung verse sa baba. Okay? Anong sabi? Pagpasok nila sa Egypt,
napansin nga ng mga Egyptians na napakaganda ni Sarai. Sabi nga natin, napakaganda. Okay? At let me tell you, 65 years old, next slide, 65 years old po niyan si Sarah. Okay? Huh? 65? Noon po kasi, yung mga kalulolohan pa natin, nung unang panahon, talagang mahaba yung span ng buhay nila. Kahit din sa history, alam natin, marami talagang umaabot, 120 plus. And this time, si Sarah po ay 65 years old. Ngayon, parang kabataan pa pala si Sarah nung time na to. Kasi hindi lang siya maganda, pero anong sabi? Napakaganda. Now, verse 15. Nakita siya ng mga officials doon at binalita nila kung gaano siya kaganda. Sinabi na ngayon, parang nung pumasok sina Abram at Sarah sa lugar, aba, nalaman lahat ng mga tao. Parang ang bilis ng news, Parang merong Miss Universe na pumasok sa Egypt. Alam lahat ng mga tao, And then, binalita nila ngayon sa hari, sa Pharaoh. Pharaoh, merong magandang babae na pumunta ngayon sa Egypt. Ganun ba? Sige, imbitahan niyo siya sa palace. Okay? Now, mga kapatid, kung akala nating kaya nating kontrolin ang sitwasyon, nagkakamali tayo. Di ba? Everything is going according to plan na, sige, ito na, pumasok na sila. Tapos sabihin mo, Sarah, magkapatid tayo. Remember po, kaya niya sinabing magkapatid sila. Kasi wala nang tatay si Abraham. And nung panahon po na yon, patriarchal society, kung sino mang manliligaw dun sa kapatid mong babae, ano mangyayari? Sa kapatid niyang lalaki, doon lahat dadaan yung manliligaw. Kailangan mapa-impress nila yung yung kapatid na lalaki na yon, para pumayag siya na ipakasal yung babae na kapatid. Okay? So, ngayon, ito yung parang feeling na ni Abraham, it's all going according to plan. And actually it is. It is going according to plan sa buhay niya. Ang ganda na nangyayari, Talagang nakita nila yung beauty ni Sarah. And then ito, verse 16, dahil kay Sarai, naging maganda ang trato ng hari kay Abram. Binigyan pa siya nito ng sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Alagang, tupa, kambing, baka, donkey, camel, at mga alipin. Okay? Now, nung time na ito, bihira po yung talagang magkaroon ka ng ari-ari ang mga hayop na ganyan. Kasi puro wild animals na lang talaga yung nasa labas, and then yung mga ganyan, mga farm na mga na mga animals, talagang bihira yan. Nung time nila, parang ganito. Kumbaga, kung sa panahon natin, katumbas nun, binigyan ka ng Lamborghini. Okay? Parang ganoon, binigyan ka ng Ferrari nung hari. Now, akala siguro ni Abraham at that time, parang, kung sino man manliligaw dito, sabihin ko, hindi sila pasado. Akala ni Abraham, makokontrol niya ngayon. Kaso ito ngayon problema. Yung nanliligaw, hindi lang basta kahit sinong college graduate o ano man yung status niya, hari. Okay? Ito yung nanliligaw ngayon, hari. Talagang, alam natin, di ba? Kapag sinabing hari yung nanliligaw, ano mangyayari? Talagang, talo na tayo dyan. Talagang, yung mga manliligaw siguro na may attempt, hindi na, sige, sa kanya na yan. Kasi, iba yung status niya, yung yaman niya, yung power niya, nasa kanya na ang lahat, And then, eto ngayon, si Abraham, ano nangyari? Nakukuha niya na ngayon yung magandang tratong gusto niyang makamit. Parang yung hari ngayon, parang halos lumuluhod na sa harapan niya. Bakit? Grabe yung gifts Actually, in English po, livestocks and
Meron pa po dyan mga jewelries na nakalagay, sa ibang translations. At mga alipin. Slaves. Nagkaroon ngayon ng slaves si Abraham. Now, pwede pala, dito ko nakita po, pwede pala itong mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwedeng wala ka sa kalooban ng Diyos, pero yumayaman ka. Pwedeng wala ka sa kalooban ni Lord, pero umaangat ang buhay mo. Pwede pala yun. Oo nga, ganda nga ng buhay mo, pero wala ka sa kalooban ni Lord. Hindi pala porkit nasa kalooban ka ni Lord, maganda buhay mo. Hindi rin porkit maganda ang buhay mo, nasa kalooban ka ni Lord. Tandaan nyo, di ba? Pwede rin naman maging source of money or yung pagyaman ng isang tao ay pandaraya sa iba. Corruption is very prevalent pa rin sa Philippines. Pandaraya rin, yung mga con artists, di ba? Nagpapanggap silang mga president or vice president, CEO ng mga malalaking corporations, tapos manghihingi sila ng contracts, kakaroon ng contract signing, and then wala na, di na makikita yung taong yun ever again. Now, makikita natin, at times, nangyayari to. Pwedeng wala ka sa kalooban ng Diyos, pero yumayaman ka. And si Abraham, ngayon, nakuha niya na yung mga gusto niya, yung riches, na gusto niya ngayon. Suddenly, makikita natin ang greed. Kapag may greed pa lang isang tao, iniisip natin na kaya tayong iligtas ng Diyos, pero iniisip din natin di niya tayo kayang pangalagaan. Parang ganito, no? Oh, Lord, sige. Alam ko, save naman ako sa'yo. Kaya mo ako iligtas, Lord. Pero parang di po ako convinced na ako talaga mapapangalagaan mo. Kaya, hindi ko muna gagawin yung inuutos mo. Magsisinungaling muna ako, Lord, At times, baka yun yung nasa isipan natin. And it is not an excuse. Why? Si Abraham, ganun nga yung nangyari sa kanya, pero hindi natin dapat tularan. Amen? Amen? Now, yung greed din dito, mga kapatid, makikita natin, binigyan siya ni Lord ng riches, pero at this time, hindi niya rin naman ino-offer kay Lord yung riches nung nasa Egypt siya. He was in Egypt, pero he was not offering to the Lord. Hindi siya nagbibigay ng offering kay Lord. Ibigay natin kay Lord kung ano yung dapat sa Kanya. Magbigay tayo sa mga natatanggap natin. Amen? Amen? Sa mga bagay na tinatanggap natin, for the Lord, a share of it, we can give it to Him. Kaya, kapag ayaw natin ibigay kay Lord, yung blessing din, na galing naman din sa Kanya, portion lang din naman hiningi ni Lord, na parang sign, it's also a sign na kung saan, part ka nga ng kingdom niya, we are full of greed. Kaya to defeat etong yung greediness, kailangan maging mapagbigay talaga tayo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan maging mapagbigay ka. Now, ano nangyari? Next slide. Verse 17. Pero dahil nga kinuha ng hari si Sarai, ano nangyari? Nagpadala si Lord ng mga malalang sakit sa hari at sa mga tao sa palasyo niya. Parang nagkaroon ng COVID, dun sa palasyo, kasi grabe na rin yung sakit. Tapos, grabe rin yung nangyayari nung time na yun, kasi hindi lang yun yung pinag-uusapan nila, na grabe yung sakit ng marami, lahat nagkakasakit, marami na rin namamatay nung time na yun. Kasi malala eh. Now, what happens? Ito na po, kamo.
walang bagay na hindi mare-reveal. Walang kasinungalingang hindi malalaman. At yung mga masasama nating nagawa, eventually, makikita ng mga tao sa paligid. No, may tanong ako dyan kay Lord. Sabi ko, habang inaano ko, sabi ko, Lord, ba't ganito? Bakit, di ba yung nagsinungaling, hindi sumunod sa'yo? Di ba si Abram yun? Tama? Bakit yung hari pa yung hindi niya naman alam na asawa yan ng iba? Alam niyo sagot? Tanong niyo ako. Ano? 1, 2, 3, go. Hindi ko rin alam. Sometimes, doon ko rin po nakita na yung ways ni Lord, hindi rin natin talaga lubusang maintindihan. Iba rin yung kalooban niya at times. Kung sino pa yung walang ginagawa, mabubuti, sila yung nagkakaroon ng mga may sakit at times. And sino pa yung mga may kasalanan, walang nangyayari sa kanila. At times. Now, dito ko nakita, though ganun si Abraham, ang dami niyang offenses against God. Alam niyo po, next slide, yung mga kamalian ni Abraham, hindi nakabawas sa katapatan ng Diyos sa mga pangako niya kay Abraham. Parang di yung sinabi ni Lord na, ganyan ka pala. Sige. Tanggalin ko na lang ulit bawiin ko na lang yung pangako ko sa'yo. Kasi hindi ka naman sumusunod, tapos sisinungaling ka pang ganyan. Lahat ng grace ko sa'yo, blessing ko sa'yo, bawiin ko na nga lang. At times, ganun yung feeling natin. Pero mga kapatid, mga kamalian natin, hindi po nakakabawas sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Kahit ilang beses yan, kahit gaano pa kadami yan, hindi po nakakabawas sa katapatan ng Diyos sa pangako niya sa atin. Kaya niya pa rin tuparin yun sa buhay mo at buhay ko. Amen? Now, verse 18 to 19, anong sabi? Kaya pinatawag ng hari si Abram at tinanong. Tingnan yung tanong niya, no? Bakit mo ginawa sa akin to? Ma-emote tayo ng konti. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit di mo sinabi na asawa mo siya? Siyempre nga naman, ang dami ng di maganda nangyayari sa palace niya. Ang daming namamatay din. Ang daming mga nagkakasakit ng talagang malubha. No? Sabi mo, magkapatid kayo, kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ito na yung asawa mo, kunin mo na siya at umalis na kayo. Yun yung sabi ng hari ngayon. Now, kung titignan natin ngayon to, yung kasinungalingan ni Abraham, na pinlano niya, papasok sa Egypt, nung nasa Egypt na at nakuha niya na yung gusto niya, dito na po lumabas yung katotohanan. Now, gusto talaga ni Lord hatakin si Abraham pabalik sa kanya. Ginigising lang tayo ni Lord sa mga buhay din natin, kaya may times na kung saan nabubuko ka, nalalaman yung kasalanan mo, nalalaman mga kamalian mo, or mga hindi magagandang nagagawa mo. Kaya nangyayari yon dahil sa gusto ng Diyos pabalikin tayo sa Kanya. Tignan nyo ngayon ang verse 20. Anong sabi ngayon? Next slide please. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Inutos ng hari sa kanyang mga tauhan na paalisin si Abram kasama ang asawa niya at lahat ng ari-arian niya. Alam niyo po, yung paalisin na si Abram, yung original po doon na translation na talagang pagkakasulat, next slide, ay paalisin ng may pagpapala. Hindi po pwedeng paalisin na kung saan, yung word na ginamit doon, ginagamit na kapag meron kang papaalisin sa bahay mo, ginagamit yun na bibigyan mo rin ng ng pagpapala, bibigyan mo rin ng gold, ng silver, bigyan mo rin ng mga ari-arian. Hindi mo lang siya papaalisin na empty-handed. Di ba ganon kapag halimbawa, okay, alis na kayo, bye-bye. Hindi lang ganon, kundi parang may take out pa, ito, binabalot na, dalin mo.
Tignan nyo, no? Grabe yung faithfulness ni Lord, yung promise ni Lord kay Abraham. Even though hindi siya sumunod, yung promise ni Lord sa kanya na magkakaroon siya ng anak, ay matutupad pa rin. Bakit? Imbis na na patayin nung Pharaoh or nung hari si Abraham, anong ginawa? Pinalayas lang. Diba? Rule of the land. Sinong hari? Siya yung masusunod. Siya yung supreme authority. Kaya niyang patayin si Abraham nung time na yon. Isang salita lang. Pero di niya ginawa. Binless niya si Abraham. Now makikita po natin dito mga kapatid, na kung saan si Abraham mismo, talagang makikita sa buhay niya na faithful si Lord kahit hindi si Abraham faithful. Yung faithfulness ni Lord, it is greater than ours. Amen? Now, ito na ngayon ang nangyari. Chapter 13, verse 1 to 2. Mula Egypt, nagpunta sa bandang south ng Canaan. Canaan po is the place ng promised land, kung saan pinapapunta ni Lord si Abraham. Ano? At ang asawa niya, dala lahat ng ari-arian niya. Mayamang-mayaman na noon si Abraham. Sabihin nga natin, mayamang-mayaman. Okay? Marami siyang tupa, kambing at baka at pati mga silver at gold. Oh, dami niyang ginto, ano? Now, mayamang-mayaman siya. Pag alis niya, siguro talagang tiba-tiba siya, no? Umalis siya ng Egypt na wala naman nangyari sa kanyang di maganda. Tapos, meron siya lahat ng mga yan. Pero alam niyo po, I want to make an emphasis na yung lahat ng kayamanan na dala-dala ni Abraham nung time na to, hindi ho galing sa paraang mabuti. Anong nangyari? Yung dala-dala po ni Abraham na ari-arian, galing po ito sa pagmamanipulate niya kay Sarah, tapos pagsisinungaling nila sa hari. Now, yung wealth galing sa sin, actually, hindi siya magpo-produce ng good thing sa buhay ng isang tao. Kapag galing sa kasalanan ang kayamanan. Tingnan nyo yun, ito, emphasis natin. Next slide. Dala-dala yung lahat ng ari-arian niya. Nung time po na yun, kasama sa pag-aari, yung mga slaves. Ang slaves po, ang trato sa kanila talaga ay parang item or bagay lang sila. No? Kaya ari-arian. Now, alam niyo po, sa next chapters dito, kwento ko na lang po ano, ang plano nga ng Lord kay Abraham ay magkaroon siya ng maraming anak. Pero alam niyo po, yung una niyang anak, hindi niya po nakuha kay Sarah. Saan niya nakuha? Sa alipin na galing nakuha niya sa Egypt. Now, yung alipin na yon, from that slave, nagkaroon po siya ng anak, ang pangalan ngayon ay Ishmael. Sabihin nga natin, Ishmael. And then, yung anak niya naman kay Sarah na sumunod ay tinawag na Isaac. Okay? Sabihin nga natin, Isaac. Now, yung dalawang anak niya na yon, sa kanila po talaga nagsimula ngayon yung lipi na meron sa Middle East. Okay? At sa Middle East, alam natin, puro giyera. Marami hong wars. And marami ring mga nag-aaway. Dalawa lang ho yun na nag-aaway. Galing sa lipi ni Ishmael, galing sa lipi ni Isaac. So for thousands of years, dahil sa kalanang ni Abraham, nadala yun hanggang present day kung bakit ho nagbobomba-bomba dyan sa Middle East. Actually,
one time, nakausap ko yung tito ko po na nagtatrabaho doon. Sabi niya, dito kami minsan, wala kaming work kasi biglang nung naggaganon ako, akala ko ano yung sumabog. Yung pala may bomba pala na nagpaano nga daw. So, makita natin magulo. Nag-aaway-away yung mga magkakapatid din pala. Now, saan nagbunga? Kasalanan. Wealth that comes from sinning, hindi po magiging fruitful. Amen? Now, review natin. Ano yung tatlong enemies of faith? Pride. Number 2, fear. And then number 3, greed. Now, greed is the last one. Etong tatlong to, paano mo marireverse? Paano mo kokontrahin yung pride, yung fear, at yung greed? Nung pinilit ni Lord talagang grabe yung biyaya ni Lord kay Abraham, from disobeying Him, bumalik ngayon si Abraham kay Lord. And what happened in verse 3 and 4 is this. Nakarating siya sa lugar sa pagitan ng Bethel at Ai kung saan siya nagstay. At verse 4, sabay-sabay nating basahin po. 1, 2, 3, go. At nagtayo ng altar dati. Sa lugar na yon, nag-worship si Abram kay Lord. Take note po yung altar. Yung altar actually, it symbolizes the heart of the person. Na Lord, ito po yung puso ko, binibigay ko sa iyo ulit. Ito Lord, yung puso ko, baguhin mo ko. Ikaw na Lord yung masunod sa akin. Tandaan nyo, utos ni Lord, hindi niya sinunod, meron siyang sariling agenda, pride. Hindi niya kinonsult si Lord Hindi niya tinanong, Lord, ano po ba? Kalooban niyo po ba to o hindi? Sariling diskarte, pride. Then what happened? Fear. Remember, sa love ni Lord, alam niyo po, perfect love will cast out fear. Kasi bakit? Merong comfort in the Lord. And alam mo sa sarili mong kahit may famine, kahit may di maganda mangyayari, God is in control. Amen? Now, last yung greed. Kapag po sinabing nag-worship si Abram kay Lord, may binibigay siya. Nagbigay siya ng offering from the livestock na meron siya. And bukod po doon, a few chapters after niyan, nagbigay siya ng offering kay Melchizedek. So makikita natin ngayon po that ni-reverse ngayon ni Abram yung attack ng tatlong bagay na to. Ano yon? Pride, fear, ng ano? Ito po ang ginawa niya. Next slide. Key lesson, manatili. Binawi niya talaga. Bumalik siya kay Lord. Bumawi siya kay Lord. Bumangon siya ulit. Amen? Ngayon, hindi ko po alam yung condition ng heart nyo. Baka malayo na rin kayo kay Lord personally. Hindi nyo sinasabi sa leader nyo or kung sino man. Pero kay Lord, malaya kang makakabalik. Bumawi ka ulit kung nakikita mong half-hearted na lang yung service mo sa Kanya, paglilingkod mo sa Kanya. At higit sa lahat, bumangon ka ulit. Amen? Kaya, si Abraham po, next slide, bumalik sa Diyos. Ito po ang conclusion natin. Sabay-sabay nating basahin. At after nito, tayo po ay kumanta sabay-sabay ng Heart of Worship. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Maaring mawala sa paningin mo ang Diyos, ngunit hindi ka mawawala sa paningin niya. Ganun po ang nangyari kay Abraham. And remember, ang bawat isa rin sa atin, gusto ni Lord manumbalik sa totoong puso ng pagsamba.
Sino na-bless kanina, di ba? Sa worship natin, grabe yon. I'm coming back to the heart of worship. Can we close up our eyes? Pulang po tayo, okay lang yan, no? And it's between you and God. As we sing this song, yung chorus, I pray